Oro. Hindi po, siya po si Gani. Alam nyo, kung isingin ako nito, alas 4, alas 5 ng umaga, kaya hindi ko talaga siya makakalimutan. Kita nyo, fresh na fresh pa ako. At sa inyo pong lahat, isang, kaya na po akong alas 5 ng umaga. Galing po ako sa Santa Rosa, sa San Pedro, Cabuyao, Calamba. Kaya sabi ko, kailangan bilisan ko dito ngayon. In any case, gusto ko magpasalamat sa paanyaya po ninyo. Kala nyo, maraming salamat sa iyo, ha? Alam mo, tinan nyo yung buhok niya, puting-puti na, alamat na yan sa transportasyon. Talagang kung lumapit yan, walang hiniging pang sarili yan. Para tungkol po sa advocacy. Naniniwala ako dyan. Kaya naman, iba ang tinigdan ng tao ito. Katirso, maganda. At sa lahat po ng mga opisyalis, of course, si Mayora Imelda Calixto, ma'am. O baka nga bumagsak yung tanong. Bumagsak na nga. si Mayora, kita nyo, naku, napakabait nito. Talagang nagkasama kami ng COVID. Kung ano yung boto ng lahat, yun ang boto sa buong Metro Manila. Kung lockdown ng isa, lockdown ng lahat. Di ba? Kaya magandang samahan natin. Kaya naman, walang katalo-talo itong si Mayora. And of course, gusto ko magbigay pugay kay Congresswoman Richelle Singson. Ma'am, maraming salamat sa iyo. And of course, sa iyong dakilang tatay. No? Palakpakan po natin si Manong Chagin Singson. Si Manong po kasi, yung connection namin kay BBM, kami dalawa ng tandem, bumikot kami sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaklose na po ang tatay ko, pero during those times, doon ako naging close sa kanya. Sabi ko, ilang taon na ba ho kayo? Naku, may edad na pala. Pero hindi mo mahalata sa kanya na may edad siya kasi makisig. Pero alam niyo, isang bagay din nagbago, yung kanyang advokasya. Once meron siya makita gusto niyang gagawin niya, lalo na sa hanay ng transportasyon. Mahal na mahal ho kayo ni Manong Chagin at yung advokasya niya, okay mga lala, pagpapatuloy ko po yun. Ha? Ako na ang sasalo po dito. Ha? Yung sinasabi niyo dito sa kooperatiba na gagawin pa po natin. And of course, si Reynaldo de Rosario, ating Vice President, si Yusek Andy Ortega ng DOTR, si Congressman John Bertiz ng Arrancada Pilipino Party List, ang aking presidente sa senior citizen, Congressman Ordanes. Ako po'y 62 years old na, kaya kayo po ang presidente namin sa senior citizen. Honorable Dante Langkit, kay Francis Tolentino, Jimmy Sanchez, ang ating Rotary President, Asset Byra Paradillo, Cooperative Development Authority, ma'am. Of course, yung ating FTFRB Attorney Guadis, Chairman. Honorable Elvira Medina, National Center for Commuter Safety and Protection. Honorable Alexander Aguilar ng ating pag-ibig, sir. Sa lahat po ng iba pang opisyalis, sa mga miyembro ng LTAP, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo kung nagsimulan po ako, nung ako'y konsihan pa lang, nung ako'y naging abogado, ang pamilya ko ay Big background. Ang aking lolo ay isang hardinero. Excuse me, sir. Dito ka muna, idol. Okay. Yan, kasi marami. Okay. Sige, dito muna ako. Okay. Ayan, dyan ka. Makapagsakan nga naman yung tatlong ito. Yan. So, ang background po namin, ang aking lolo ay hardinero. Ang aking lola ay isang locker girl or katulong. Ang aking daddy po ay isang janitor, isang caddy. So, mahirap lang po pamilya namin. In fact ako, graduate ako sa Barangay Daycare Center, sa Barangay Highway Hills, nung ako yung kindergarten. Nagsimula po talaga kami rito. At hindi ko makakalimutan noon, nung nag-swimming ako noon, nakita nung member ang lola ko, pinapagalitan. Ako yung 5 years old. Ang sabi nung member, sino yung batang yun? Bakit nagsuswimming? Baka dumudumi yung tubig natin. Tinago ako ng lola ko. At doon ko na-experience na ang hirap pala. Sa ganung murang edad, makikita mo na parang hindi tama. And so yung po daladala ko. Noong ako'y naging abogado, ang una kong kliyente, ang mga tricycle drivers na Mandaluyong, ako po naging legal counsel nila, naging katikip ko jeepney drivers, pati rin ng mga vendors. Hanggang ngayon, sila Ace, ang TODA, ng NCR, ako pa rin po ang abogado nila. Hanggang sa ngayon.
Kaya naman dala-dala ko itong advocacy ito dahil alam ko, lalo sa jeepney driver, sabi ko nga sa kanila, siguro gawa natin yung terminal ninyo. Kasi ang mahirap sa lahat, in a fast-changing world, na isang lugar biglang magiging develop, saan mo ilalagay yung mga driver? Hindi ba? Mababago ng rota yan. Ngayon, okay ka, pagka 5 taon, mawawala, mabubura ang buong linya. Saan na? So, sabi ko nga sa kanila, pati di natin unti-untiin. Maging punta, tutulungan ko kayo about this. So, maraming problema po rito. Pero if there's one thing na talagang hanggang ngayon advocacy ako, ay ito nga po. In fact, no ako yung MMDA chairman. Yan na, si Miss Rose. Alam po ng ating sa OIC dito, sa CDA, nag-meeting po kami nila Kalando sa MMDA noon. Naalala ko yun. Kasama Magnificent 7 na punta kami sa Marios dahil may malaking rally. Kasi ganyan talaga ang At bilang MMDA chairman, ang sabi ko, huwag kayong mag-alala. Kasama niyo ako sa advocacy niyo. Dahil tama ang ginagawa ng batas at susundin natin ang batas, tapusin na natin ito. Yung sinasabi ni Calando kanina, yung ginawa ni Congress Shell sa Congress, ako na po ang sasalo sa taas kung papalarin ako. Gagawin po natin ito at ito naman, this is a system devised by the law. Pinag-usapan po ito. No? Yun lang po ang sa akin. Ang sa akin lang po, from mayor, nasubukan niyo ko, Mandaluyong, maliit lang kami. Tanong sa amin, tiga-loob ka ba, tiga-labas, dahil nasa amin ang mental hospital. Oo nga. Sa amin ang kulungan, dati puro talahib. Pero nung panahon ko po, naging economic tiger city kami po ng Metro Manila. So, ganun pa po. Lahat na nangyayari sa akin, pinapakulong ko nung araw. At pagkatapos po nun, yung housing project namin, yung home along the Riles, 2,000, at iba pang mga pinila namin lahat ng landed estate, 200 lang yata, bawat isang buwan ng bayad. 10,000 families freed from the bondage of squatter. And then we concentrated on the babies, mga buntis, inalagaan namin hanggang lumaki. And we got the healthiest children in the Philippines. Nutrition Honor Award. Kinonekta namin sa education. Grade 4 hanggang high school, lahat may computer, pati teacher. At may baong pa yung senior. What happened? National Achievement Test. #1 ang Mandaluyong students sa buong Pilipinas. And this is the kind of leadership we will bring dito ho sa ating bansa. And then, kay COVID, masakit nangyari sa akin, namatay po nanay ko. Wala pa akong bakura nung I took care of her. At ang masaklap sa lahat, before that, namatay ang aking anak na panganay. Oh my God. And of course, alam niyo, nakulong ang aking tatay because of politics. At sabi ng tatay ko sa akin, at ang bait talaga ni Mayora, si Mayor Tony Pamayor, nung nasa Pasay kami nung araw, ang hirap makulong, 2x3 yung kulungan mo. Doon makikita na ang simple na buhay, napakasarap. Makalakad ka lang, napakaswerte mo na. Makulong ka 1 taon. Sabi ng tatay ko, Benham, bahala ka sa pamilya. Pero galing ako sa ospital noon. Sabi sa akin ng doktor, may cancer daw ako. Hindi ko masabi sa tatay ko, sa totoo lang. Pero ang sabi ko, when I will be at my weakest, I will be at my strongest. After 1 year, nawala ang sa tatay ko, napakita na talagang wala siyang kaso, inakwit siya. And right now, I am cancer-free. Nawala ang cancer sa aking katawan. Kaya ako, bawat minuto, wow! Wala na akong kinakatakutan. Kung anong gawin nila sa akin, wala na akong pakialam. Maski i-bash nila ako, i-demanda nila ako kaliwat kanan, maski alam kong tama ang ginagawa. At least I'm constructive criticism, it's okay. That's why yung MMDA ako, yung kay Percy Lapid, yung kay Bantag, pinagtulungan namin ni Remulla. Yung kay Degamo, pinapapatay siya, pina-aresto namin, ito si Congressman Arnie Teves. Pagkatapos dumating itong Mayo case, itong 990 kilos, I called for the resignation of all generals and colonels. Pero 99% ng ating police are heroes. Huwag kayo nila. Heroes po yan. Your resignation is only to clean it up. And 18 has been accepted, 54 dinimanda. And 2 days ago, nagbunga na ito. Kung maalala nyo yung nakita kong video na kinukuha yung droga room, tapos pinadimanda ko lahat na nasa video.
Nagbunga na ho, dinimanda ng DOJ after 1 year. And that is true cleansing na sinasabi ko. After a while, si Alice Goon naman, I went to Indonesia, papakawalan na walang kaso. I have to be there to make sure na madala ko siya sa Pilipinas to face our courts. And then came yung talagang kinukutya ang ating judicial system. May warrant kinukutya tayo. Pastor Apollo Kibuloy. So pagka-aresto ko, sinabi ko sa ating Pangulo, Sir, ito na po checklist ko. Baka pwede daw ako mag-resign. Mission accomplished. Sabi niya, bakit, Benha? Kasi nakikita ko galing na akong mayor, galing po ako MMDA, galing ako DILG. Kailangan dito batas. Yung batas na dapat gawin. My dear friends, this is another calling, pero bahala na ho kung saan ako dadamputin. Pero malaking bagay yung ginawa sa akin ni Manong Chavit. I will never forget that. At malaking bagay yung ginawa kami sa akin. Nag-help sa inyo po lahat. Rest assured, no? Kasama niyo po ako sa advocacy niyo, mga chuper, eto mga operators ng Pilipinas, mabuhay po kayo, mga dakilang bayani ng Pilipinas, mabuhay po ang ELTA. Maraming salamat po.